Hindi trabaho ng mga pulis ang tsumugi ng buhay ng tao. Tandaan nyo yan. Ang mga otoridad, ang mga pulis, nandyan sila para bantayan, alagaan, i-preserve yung democracy, yung freedom ng ating bansa. Pero paano mo masasabi yan kung mismo ang mga pulis ang nagiging instrumento ng pang-aabuso ng dahil sa direktiba ng dating Pangulo? Shoot them dead. Encourage them. Laban-laban. Para pag naglaban, ichuchugi daw. Iyan ang mga direktiba ni Duterte. Isang maling direktiba. Alam mga kaibigan na Duterte justify his actions by pointing fingers to Americans. So, sinasabi niya, una sa lahat, na wala namang kinalaman mga kaibigan ang nangyayari sa Amerika sa war on drugs ni Duterte. But he's pointing fingers sa mga Amerikano. Bakit kayo ginagawa nito? Bakit kayo may ganyan? Ito nga, merong nabiktima na bata. Bakit ito? Bakit ganyan? Pointing fingers to Americans. Kaibigan, sabi ko nga sa inyo, mali yan eh. Huwag mong pakialaman yung mga Amerikano. Huwag mong pakialaman yung iba dyan. Ang dapat mong pakialaman, yung batas natin dito, yung mga ginagawa natin dito, kung tama ba o mali, yung mga direktiba mo sa kapulisan. Huwag mong pakialaman yung Amerika. Iba sila, iba tayo. Ibig mong sabihin, kapag may nakikita ka, nagtutubihan sa ibang bansa, gagayahin mo din, magtutubihan din tayo. My God! Anong klase nga na yun? Ang babaw naman ang iyong argumento. So ito nga, kahit anong sabihin ni Duterte, ang mali ay mali at hindi kailanman magiging tama. Ang mali, kahit kailan, hindi mo pwedeng i-justify dahil mali talaga ang pagpatay ng tao. Talaga yan sa 10 utos ng Diyos, sa ika-6 na utos ng Diyos. Nakalagay yan, no? Huwag ang papatay. So mga kaibigan, pakita ko sa inyo. Ang masama pa nito mga guys, ang mga chinugi ng Duterte ay mga Pilipino. Mga Pilipino na mahihirap, na nanggaling sa mga squatter area, Tondo, Caloocan, Bagong Silang, Patasan. Guys, sila yung yung mga mahihirap. Mga Pilipino, mga kababayan natin na talagang ibang masasabi mong hindi sila pinalad, no? Sa kanilang buhay, mga kaibigan. Pero sila, yung mga tao na nabiktima ng AJK. Pero tingnan mo naman, tingnan mo yan. Michael Yang, Peter Lim, yung mga kasama nitong si Plong, no? Sina Kenneth Dong, Richard Tan, yan yung mga Davao Group. Tignan mo yung mga yan, mga kaibigan. Yun pa yung isa nasa itaas, Nakalimutan ko yung pangalan nito. Hindi ko mabasa, no? Ayan, yung involved, mga kaibigan, sa 6.4 shabu shipment. Ayan, mga kaibigan ni Duterte, proteksyonan ni Duterte. Particularly, si Michael Yang. Binigyan niya ng protection. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, nung iniimbestigahan ni Colonel Asherto, yung tungkol dyan sa mga shabu shipment na yan at sa mga lumabas na mga shabu laboratory. Along the investigation, lumabas ang pangalan ni Michael Yang. At anong ginawa ni Duterte? Ibinigay niya Asherto yung kanyang report. No? Yung kanyang report, ibinigay niya sa Malacanang. Walang pupansin. Binigay kay Bongo, walang pupansin. Binigay kay Bato de la Rosa, kay Abayalde, walang pupansin. Tapos, bandang huli, nagturuan. Hindi naman daw nakarating sa kanya. Wala naman daw binibigay sa kanya. Tapos, ibinigay kay Duterte. Pinansin ba? Hindi. Malaman na lang natin, alam sabi ni Duterte, winawarningan na niya si Asherto na mag-iingat daw kasi pinomonitor ng China. Pagkatapos, kamukat-mukat mo, binaliktad na niya ang sitwasyon.
Pinaratangan niya ngayon si Asierto at ang kanyang team na sila di umano ang protector ng mga drug lords. Nakapagtago si Asierto, pero yung mga kasamahan niya, may na-ambush, may mga nategi. Pero si Asierto nakapagtago at nakapag-witness. Kaya ngayon nandun na siya. Nandun na siya sa ICC at siya ay isa doon sa mga witness. So tingnan niyo, I hate drugs, oh. Mga kaibigan, ang daming chinugi ng mga Pilipino. Pero yung mga Chinese na mga drug lords, na mga kaibigan niya, labas-masok sa Malacanang. Tingnan niyo. Tingnan niyo naman itong isa, itong kasama. Yan, kasama ni Pulong. Yan, oh. Yung itong nasa ibaba. Nasa kwarto yan sila. No? Kasama ni Pulong, isa dyan, si Kenneth Dong. Medyo mahaba pa ang buhok ni Kenneth Dong. O, namamayagpag yan. Pero sa panahon ni PBBM, nakakulong ngayon yan, nakakulong si Kenneth Dong. Yan ay isa sa Davao Group na tinatawag. Pagkatapos sasabihin ni Duterte, I hate drugs. Pinagtsutsugin niya ang mga Pilipino. Wala siyang awa sa mga Pilipino na mga mahihirap, mga walang kaya. Pero etong mga Chinese na to, itong mga alipores niya na ito, na nagkamal ng napakalaking pera sa panahon ng pandemya dahil sa parmali at sa droga at sa pogo, itong mga alipores nito. Yan na to. Hindi naman niya tinukang. Ayun si Michael Yang, hindi makauwi ng ng China kasi wanted pala yan sa China. Pero pre-protection na ni Duterte, ginawa niyang economic advisor. The fact na ginawa niyang economic advisor sa Michael Yang, isa lang ang mensahe na gusto niyang ipaabot sa mga otoridad. Akin ito, huwag niyo itong gagalawin. Protektado ko to. Yan yung mga kaibigan. Pre-protectionan niya si Michael Yang, isang Chinese blood, walang dugong Filipino. Ginawa niyang economic advisor nung nagkaroon na nung naging economic advisor na si Michael Yang, nagkaroon na siya ng PSG. At mula noon, untouchable na siya. Hindi na siya pwedeng galawin ng mga otoridad. Di ba? So ngayon, nasa niyo yung sinasabi niyo, I hate drugs. Ito pa. Yan. Si Las Cañas. Anong sabi ni Las Cañas? Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. He is the most dangerous person in southern hemisphere. Yan na, ang sabi ni Las Cañas. Si Las Cañas, ang pulis na kanyang kanang kamay na inuutusan niya, tagapagtupad ng kanyang drug war sa Davao. Siya ay member ng Davao Death Squad. Yan mga kaibigan, no? Kaya napakalaki ng ng laban talaga ng mga biktima, ng mga pamilya ng mga biktima. Ang laki ng kanilang laban. Shop sa Kamarin, Caloocan, si Lenin. May dumang mga armadong lalaki na kamotorsiklo. Binaril nila ang dalawang babaeng hinihinalang gumagamit ng illegal na droga. Tinamaan din ng bala si Lenin. Paglabas ko, yung anak ko may tama na sa ulo. Yung ginawa ni Duterte ng war on drugs, hindi yan talaga kampanya laban sa droga. Yan ay todo niya. Kasi siya, protector siya din ng Michael Yang Saka ni Alan Lim Sila ang nagpapasok ng droga Kumbaga is, pagpasok ng droga sa atin, sa custom, kumbaga yung protection nila bayad na Yung distribution sa baba ng mga street pusher, yun yung pinapatay. Kasi para makita na galit, para pakita na laban ako sa droga. Pero ang pinapatay niya yung maliliit. Pero yung malalaki, pinoprotection na niya. Ano namang ginawa mo sa apo ko? Bakit mo binaril? Anong kasalanan niya? Kuya, bakit? Hindi siya nagsasalita. Ganun lang. Mawawalan na lang siya bigla sa akin. You are free to kill the idiot. O, di ba? Okay. So, yan guys So, kita niyo mga kaibigan, kanina yung video na pinalabas natin. Kaninong boses yun?
boses yun ni Senator Lacson. Kasi mga kaibigan, sa panahon, no, panahon ng yung kina Senator Sonny Trillanes, sina Senator Lacson, nag-imbestiga din sila tungkol dyan. At yan din ang kanilang nalaman. At the same din mga kaibigan sa sinasabi ng Quadcom na itong war on drugs ni Duterte ay peking war on drugs para i-cover up yung kanilang mga kalokohan at para i-cover up yung kanilang mga drug enterprise. Yan yung sinasabi ng Quadcom. Yan yung lumabas along the investigation. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi ang Quadcom. Yan ang naging conclusion nila doon sa kanilang investigasyon tungkol sa war on drugs ni Duterte. Diba? Ayan. Mga kaibigan, unang taon lang yan, 6,252. Ito yung police operation na sinasabi na legit police operation daw, puro daw ng laban. Ngayon, nung tinatanong ngayon mga kaibigan sa Quadcom, okay, nanlaban lahat yan? Kaya daw natsugi kasi nanlaban. Tinatanong ngayon sila, nasaan yung mga baril? Nasaan ang 6,252 na baril? Kasi kung totoong nanlaban ang mga yan, dapat meron ding 6,252 na baril. Kaso walang maipakita ang PNP. Sabi ng PNP, wala daw. Hindi, alam na natin na hindi naman pala totoo yung sinasabi na naglaban. Ba? Eto naman. Eto yung 16,355. Ayan naman yung sa mga riding and tandem. Riding and tandem yan. Vigilante, kunwari vigilante, yun pala mga pulis ang nagra-riding and tandem. Bakit nalaman yan? Along the investigation, may mga pulis na whistleblower na hindi nagpapakilala at sinasabi nila na eto daw mga riding and tandem, eto daw yung mga bagitong pulis, yan daw yung kanilang initiation. Yan guys, lumalabas yan. Initiation daw yan ng mga bagitong pulis, kailangan nilang gawin. Magra-riding and tandem sila, yung isa, siya yung mag-drive, yung isa naman, yun yung bababa at siya yung magaganon. At kapag nagganon na niya, maglalakad na siya at sasakay at sabay layas. Yan, no? 16,355. Ito namang 3,967. Ito naman yung homicide. Homicide, mga kaibigan. No? So, sa pagiging pilosopo, no? Sabi ng iba, homicide daw kasi sa loob daw ng bahay ginawa yung krimen. No? So, yun mga kaibigan. No? So, malamang, ayan yung mga tinatadyakan ng pintuan. Tapos, kukunin yung pagkatapos, yun, kitukihin. So, ang total niya, 20,322. Unang taon lang yan guys, take note, that is only for 1 year. Unang taon lang yan. At sino ang nagbigay ng mga figures na yan? Ang Office of the President mismo. Office of the President from the desk of Duterte. Yan ang kanilang accomplishment report for 1 year only. At nagkaroon ng kopya niyan ang Supreme Court. At ang Supreme Court ang naglabas ng mga data na yan. Noong iniimbestigahan yung war on drugs ni Duterte sa Quadcom, yan dyan kumuha ng data sa Supreme Court. Kita nyo, 20,322, isang taon. Ang human rights, ilan naman ang kanilang data? Sabi ng human rights, nasa 30,000. Pero along the investigation, mga kaibigan sa Quadcom, lumalabas. Lumalabas guys, na mas marami pa sa 30,000. Dahil ang sabi ni Dr. Fortun, mga kaibigan, maraming mga namatay sa war on drugs ni Duterte na dinideklara na pneumonia. Yung iba naman dinideklara natural death. Pero kapag kanyang ino-autopsy, lumalabas, gunshot. Kaya ang sabi sa Quadcom, ano yung conclusion doon?
Kung pagbabasihan ang mga autopsy sa lahat ng mga na-recover na mga katawan, mas lalaki ang numbers ng natsugi. Mas lalaki pa sa 30,000. So, magiging 30,000 plus. Ganyan kalala ang war on drugs ni Duterte. Kaya, bakit kayo ipagtatanggol? Bakit kayo maawa? Ayan o, Michael Yam. Ayan. Ayan yung mga yung mga inchik na yan. May mga record yan. Mga fugitive yan sa China. Hindi yan nakakauwi sa China. Kaya nga pumupunta na lang yan ng iba-ibang bansa eh. Nagstay yan dito, Pilipinas. Free sila dito sa Pilipinas eh, kasi si Duterte ang Pangulo eh. Nung wala na si Duterte, nagsilayasan papuntang Dubai eh. At ngayon, hindi na natin alam saan nagsipagtago yan. Yan mga yan. Chinese nationals, Michael Yang and Alan Lim with Duterte and Bongo. As Sherto said, Yang and Lim are behind the smuggling and distribution of shabu in Davao City and Cagayan de Oro since 2004. Yan ang dahilan kung bakit kahit na nag-war on drugs si Duterte since 1987 hanggang 2016 nang pag-alis niya sa Davao as mayor, kahit nag-war on drugs na napakatagal ilang dekada na hindi nauubos ang droga sa Davao. Hindi nauubos ang mga adik sa Davao. Kasi nga, kahit pinagtutugin niya lahat doon, may mga pumapalit lang din na mga tao na mga naa-addict, nalululong. Kasi nga, hindi naman talaga na-address yung problema. Yung root cause, yung mga nagsusupply, nandyan pa rin. Nandyan. At lalo pang ang lumala sa panahon ni Duterte dahil sila ang pumapasok dito at nagpapapasok ng droga. Yan nyo ha? Panoorin ulit natin yung pinalabas ko kanina. Sa loob ng isang computer shop sa Kamarin, Caloocan, si Lenin. May dumang mga armadong lalaking nakamotorsiklo. Binaril nila ang dalawang babaeng hinihinalang gumagamit ng illegal na droga. Tinamaan din ng bala si Lenin. Paglabas ko, yung anak ko may tama na sa ulo. Yung ginawa ni Duterte ng war on drugs, hindi yan talaga kampanya lamang sa droga. Yan ay todo niya. Kasi siya, protector siya nila Michael Yang sa kanya Alan Lim. Sila ang nagpapasok ng droga. Kumbaga is, pagpasok ng droga sa atin, sa custom, kumbaga yung protection nila bayad na. Yung distribution sa baba ng mga street pusher, yun yung pinapatay. Kasi para makita na galit, para makita na laban ako sa droga. Pero ang pinapatay niya, yung maliliit. Pero yung malalaki, pinoprotection na niya. Ano namang ginawa mo sa apo ko? Bakit mo binaril? Anong kasalanan niya? Kuya, bakit hindi siya nagsasalita? Ganun lang. Mawawalan na lang siya bigla sa akin. Di ba? Sabi ni Duterte, you are free to kill the idiots. Pero itong mga incheck na mga drug lords, mga members ng sindikato, namamayagpag protektado ni Duterte. So, naasaan yung sinasabi ni Duterte na I hate drugs? Kung protektado niya yung mga damuho na yan. Sige nga, nasaan? Ito, ano yan? Mga biktima yan. Yung nasa itaas, biktima. Basta lang chinugi. Walang due process. Yung pangalawa, chinugi din. Walang due process. Yung pangatlo, the same, chinugi. Walang due process. Yung nasa ibaba, si Duterte, may warrant of arrest. Binigyan ng due process. At hinahayaan na magpaliwanag siya sa korte ng ICC. Yan yun. Kaya sino ang mas nakakaawa? Si Duterte na nag-iisa lang, na buhay pa rin hanggang ngayon na pwede niyong makita basta mayroon kayong pamasahe papuntang Dahig. Anytime pwede niyong makita si Duterte. Buhay na buhay. Maganda ang kanyang kulungan sa ICC. Masarap ang kanyang pagkain. At
binigyan siya ng dignidad. Pero itong tatlong ito, tingnan nyo, nakahandusay sa sahig. Duguan. Wala ng buhay. So, sino ngayon ang nakakaawa? Obvious na obvious. Hindi nakakaawa si Duterte. Obvious na obvious. Isa pa. Ito. I hate drugs. Pero yung anak niya, sabi nga nung mga nag-post nito guys, proven daw na si Kitty Duterte ay gumagamit ng weeds, gumagamit ng Mary Jane. At inaano pa ng mga DDS gina-justify nila, hindi naman daw masama ang Mary Jane. Hello, dyan nga nag-uumpisa yan pa-Mary Jane muna. Pagkatapos kapag medyo hindi na makontento, pupunta na sa cooking. Total, payaman naman marami namang pera Diyan yan nag-uumpisa. Gina-justify pa ng mga DDS na okay lang daw yun kasi Mary Jane lang naman daw. You know? Nag-war on drugs ka, ang daming natsugi. Pagkatapos yung anak mo nag-Mary Jane, pinopost pa sa kanyang IG, wake and bake. Guys, nakapost pa yung nasa Thailand siya. The crazy weed. I am, may nakalagay pa na good shit. Tapos I am, wake and bake in, Pampanga. My God, pag sinabi mong wake and bake, ayan yan. Yan yung gumagamit ng Mary Jane to stay awake. So, pulang-pula yung mga mata. Kaya pala sabi ko itong anak ni Duterte, saan ka makakakita ng isang babae na matino na magpapatato dito mismo sa kanyang dibdib? Ito, komentaryo ko lang Saan ka makakakita ng isang matinong babae na hindi bangag, na magpapatato dito mismo sa kanyang dibdib ng bulaklak? My God. Magpapatato ka talaga sa dibdib mo? Di ba kapag nagpapatato, hinahawakan yan? My God, ang dami-dami naman pwede mong pagtatatuan. Yung dibdib mo pa talaga. Diba? Kaya, eto mga kaibigan, isang malaking insulto ito sa 30,000 na biktima ng EJK ni Duterte. Malaking insulto ito. Ito si Paulo Duterte, maliit pa lang, ako na ang nag-i-escort kami ni SPO2 Maranga, SPO2 Baluran, kami ang escort, bata pa yan, hanggang lumaki na yan si Paulo Duterte. Meron na siyang asawa, gamit yan ng drugs, ito si Paulo Duterte. Matagal na yun, bata pa, gumagamit yan. So pagkakilala mo, dahil maliit pa si Paulo Duterte, ando doon ka na sa pamilya? Nag-escort ka? Opo, kung pumapasok siya ng Ateneo, sumasama kami sa mga escort, doon lang kami sa labas, humihintay. So sa pagkakilala mo, since nandoon ka sa loob ng pamilya, Yan. Di ba? Paulo Duterte. Gumagamit. Ngayon, hindi natin alam kung baka nang tumatanda na siya, baka hindi na siya gumagamit. Baka, Baka nagbibenta. Laking insulto nito, mga kaibigan. Na nag-war on drugs ka, pagkatapos yung mga anak mo ay ganito. Kung yung pinamaliit nila kami, bakit mahirap lang kami, hindi daw kami mabigyan ng hustisya. At umaasa kami sa ICC na yun na ang makapaniwala sa amin na totoong nabiktima kami. Sila lang ng katotohanan na totoong nangyari na ginawa ni Duterte dito sa amin. Yan. Biktima yan, mga kaibigan, Biktima ng war on drugs.
Yan yung sa rally namin, no? Nagsalita sa rally. Dapat nakulong ka! Duterte, pati ikaw! Bato! Sasali ka rito, isa ka rin! Dahil ikaw ang hepe! Dapat alam mo yung paano ka magpatakbo na kapulisan mo! Yan. Kaya na.